Hi everyone! For today's video guys, ibabahagi po natin again ang ating recipe for chiffon cake at gamit natin dito ang llanera. So, bali ang gagawin ko dito, magbe-bake na tayo at ipapakita po natin na paano tayo mag-substitute ng isang ingredients kung hindi po available sa bahay. At saka, ipapakita po natin paano yung tips natin na hindi po babagsak ang ating chiffon cake. Magsimula po tayo sa dry ingredients. By the way, since wala po ako dito ngayon available na cake flour at kailangan ko talaga gawin ito ngayon, so, ang gagawin ko, ito ang available lang, all-purpose flour. Kukuha lang ako dito ng 1 cup. Lagay natin dyan. Of course, kailangan natin siyang pantayin muna. Yan. Pantayin na natin siya, tanggalin natin yung extra. Natanggal po tayo ng 2 tablespoons from this 1 cup. 1 teaspoon pa lang yan. 1 tablespoon yon. 2 tablespoons. Ang ipapalit natin sa 2 tablespoons na kinuha natin ay 2 tablespoons of cornstarch. Same amount. Dami lang natin. 1, 2. Okay. So, kailangan po sa recipe na ito, 2 cups of flour. So, same ang gagawin ko sa another 1 cup. Pakita ko lang po paano natin gawin, syempre. Kailangan natin siyang isip. Yan. So, isisip ko ito around 2 times or 3 times. Depende pag nakita ko ng fine na yung texture niya. Actually, pwede nyo naman dalawang 2 cups, tatanggalan nyo ng 4 tablespoons of all-purpose flour and dagdagan nyo ng 4 tablespoons ng cornstarch. Pinahirapan ng sarili, di ba? At isip. So, ayan. So, bali 2 cups na po ito. Sinip natin ng twice. Ayan. Now, ilalagay na natin yung ibang ingredients. So, kakailanganin natin ng 1 and 1/2 teaspoon of baking soda and baking powder. So, ito po yung recipe ko ha. Baka ba sasabihin, bakit kailangan merong baking soda dyan sa chiffon cake? Recipe ko po ito. Ganun lang kasimple. Ayan. Kailangan isip kasi merong bumuo dyan. That is baking powder. Baking soda, 1/2, and 1. So, bali 1 and 1/2 for each. 1 teaspoon po. Ayan, sama na natin sa pagsip. Okay. Diba? Ang daming buo-buo. Siyempre, ang gagawin natin, i-mix ang ating dry ingredients. Okay, once na mix na to, itatabi ko muna kasi mag-separate tayo ng egg whites at saka egg yolks. Isa-separate natin. So, meron tayo ditong 7 eggs, small eggs. Small egg siya, kaya 7 eggs ang ginamit ko. Pero kung malaki ang eggs nyo, gawin yung 6 eggs lang. Simula tayo sa pag-separate ng ating egg yolks and egg whites. So, meron tayo dito natin ilalagay yung egg whites. Pero bago natin siya hatiin, meron tayo ditong dalawang lagayan. Para makasure lang na safe yung ating itlog, walang halong sira, di ba? So, hindi pwedeng mahaluan ng yolk ang ating egg white. Pag magyari yon, hindi po aalsa ng maigi yung ating meringue. So, malinis po yung kamay ko, guys. Nag-wash po ako ng ilang beses. Pinadry ko muna, hindi pwedeng basa. Dapat yung lagayan natin ng ating egg white ay dry na dry, pati yung lahat. Pinunasan natin ng paper towel. Oo, parang kasing dry ng inyong jowa. Okay. There. So, pwede naman gamitin yung eggshell sa pag-separate. Pwede naman kamayin. Yan. Ang ano lang, pag kinakamay, mas madali. Ito may tendency kasing matusok from the eggshell, di ba? Kung matulis. Pero okay yan. Okay, lagay natin dito yung yolk. At syempre, lipat na natin dito sa bowl. So, fast forward na natin to guys ha, kasi 7 ito, medyo matatagalan tayo. Yan. Gaya nito, nasira ko yung yung shell niya. So, kakamayin ko. Yan. Importante malinis ang kamay, guys. Lagay natin. Yan. Okay. So, ito na yung ating dry ingredients. So, ang gagawin na natin, gagawa na tayo ng cake batter or yung batter mixture natin, of course. Lagyan natin ng space sa gitna. So, ito po ay diluted, bali pinaghalong gatas at saka tubig. So, yung exact measurement ay nandyan sa ating screen at saka sa comment ilalagay natin. Buhos na natin, guys. Yan. This is 3/4 cup. Egg yolk,
na 7 egg yolks. Kung malalaki, 6 ang gamitin. Malaking eggs. Meron tayong oil dito, pero mamaya ko pa ito ihahalo. So, ito muna yung i-mix natin. 1 cup sugar. Ihalo na din natin to. Yan. So, mix lang natin. So, kung nakikita nyo, may lumps-lump pa siya. So, tuloy-tuloy lang ng paghalo hanggang maging smooth talaga ito, no? So, from here, lagyan na natin ito ng vanilla also. Hindi ko lang nalagay. So, 2 teaspoon yun. Okay. Then, I'll add the oil. Ang gamit ko ngayon ay coconut oil. Pwede po any oil. Coconut oil, vegetable oil, canola oil. Walang problema. Kung ano po yung bet na gamitin nyo. Lahat ng binanggit ko ay pwede po pang baking yun na oil. So, ayan. Halu-haluin lang slowly kasi baka magtalsikan yung oil. Kung nakita nyo smooth na siya, spread lang natin para yung ibang dry ingredients or ibang ingredients na hindi pa nahahalo ay mag-incorporate po siya. Okay. So, this is good na. Iset aside muna natin kasi magbibit na tayo ng meringue. Ng egg whites pala. Para gawing meringue. So, meron ako dito 1/2 cup of sugar and wala akong cream of tartar ngayon. Substitute tayo ng calamansi. 1/2 teaspoon na cream tartar ang kailangan, pero pag nagsasubstitute tayo ng lemon or calamansi, gawin natin 1 teaspoon. So, 1/2 cream of tartar is equivalent to 1 teaspoon. Tutulong po itong mag-stabilize ng iyong meringue at magpapaalsa. So, bago ko ito i-start, isi-set ko muna yung ating oven para mag-preheat po siya. Ma-preheat natin to 300 degree Fahrenheit. So, ayan, mag-beat na tayo ng ating egg whites. Ano na po yung ating oven, sinet na po natin. At yung ating molder ay ready na. Naglagay lang po ako ng konting oil at tinagyan ko ng flour at ginanon ko siya at tinaktak yung excess na flour. Yan. Pero yung gilid hindi na po kasi para makakapit yung chiffon, yung cake natin doon sa gilid para mag-alsa po siya at hindi siya bumagsak. O, di ba? Okay, magsimula na po tayo. Mag-start po ako sa 1. Lagay ko na po yung kalamansi. Add na natin yung sugar. Gradual lang po ang paglagay. Hanggang sa maubos ito. Yan. So, by the way, hindi ako naglampas ng 2 speed. Hanggang 2 speed lang. Kasi ang purpose po ay para hindi po tayo mag-create ng more bubble sa ating meringue. Kasi pag ganon, madaming butas-butas yung ating chiffon, di ba? Stable na yung ating meringue. Tingnan nyo naman. Yan na. Then, haluin ko lang to saglit, yung ating mixture. Yan. Look at that. At unfold lang natin. So, sa umpisa, wag mo naman dami, guys. So, magsimula. Introduce muna natin si meringue sa ating butter para hindi siya mabigla. Okay. And pwede na natin dami-damihan na. Cut and fold method lang sa ating pag-mix.
Tingnan natin lahat. Yan. O, di ba? Nag-volume siya, ganyan. Hindi siya nag-deflate. Oo. Maintain nyo lang sa, depende sa speed yata ng inyong mga mixer din eh. Pag mahina yung 2 speed, pwede nyo gawing number 3. Depende sa hand mixer. Ito sa akin, to number 2, okay na siya. Pag wala ng white, mirang, okay na to. Pero kung yung gagamitin nyo po yung 500 ml, huwag nyo pong punuin. Mga halfway lang sa inyong, mga ganito lang, okay na to. Mga halfway, ayun, parang nasa gitna lang yung taas niya. Oo, pero yung gamit ko naman dito ay 750 ml, so dadagdagan ko pa siya. At dahil kung kukunting magdi-deflate siya ng konti, so bababa pa rin talaga yung taas nito. So mga ganyan, may 3/4 na taas, ganito. Tapos itaktak natin guys para yung air bubbles dyan ay mawala. Hmm. 6 tabs na. Okay. Ayan. Sinimot natin guys kasi alam niyo naman napakamahal na yung ingredients, di ba? So sugar pa lang. Mawiwendang na tayo. So ayan, nakagawa tayo ng 6 na tabs. Tama lang kasi yung oven natin ay pasok sa banga ang 6. Sinukat ko na siya guys. Kaya ayan, perfect. So ibibake ko po ito ng 300 degree Fahrenheit or 150 Celsius sa oras na 55 minutes. So mag-a-adjust na lang ako ng time or more than that. Depende kasi sa oven natin. So again, nag-struggle ako sa oven ko kasi sira yung door niya. So nilagyan ko siya ng pang tukod ba tukod. So yan, bake na natin guys at antayin natin maluto.